Sa dyaryo kasi ang tawag nila sa akin, RD. Natutunan ko itong sabong, umiba ang tawag sa akin, naging tataray. Itong pagmamanok, hindi ko to pinangarap. Pero bago ako nag-engage sa sa breeding, sa pagsali sa mga derby, ang focus ko talaga at the time after graduation ng journalism, nag-reporter ako. Nag-police reporter ako, nag-political reporter, nag-cover ako from police beat hanggang Malacanang. Sa akin, simple lang, gusto ko lang makilala na isang simpleng breeder. Hindi ko pinangarap na maging gambler. Ang sa akin, sa game fowl industry, ang pangarap ko, makilala at matutunan ko yung science ng pagmamanok, pagpapalahi. Kasi nandoon ang kasiyahan ko pag nakikita ko yung manok galing sa itlog. Tapos, after 10 months, nilalabang ko na sa gradas. Ang profession ko talaga, newspaper. Then, na-develop lang itong hilig ko sa manok by association, mga nagsasabong. Mostly dahil political reporter ako at the time, nakaibigan ko mga politiko. So before ako napasok sa sabong na to or sa pag-breeding ng manok, ordinaryong reporter din lang ako, ordinaryong newspaper man. Since nasa diary ako, namumonitor ko yung world's laser. I-try kong mag-entry. Sa akin, gusto ko lang makasali ako. Sa madaling istorya, nung sinali ko yung mga naiwan sa akin mga winner, first time ko na nag-entry, first time ko na nagsabong, nag-champion. After kasi ng World's Laser, bumibili ako. Pero tuwing mananalo ang manok, hindi ako masaya. Iba yung ang manok nanalo because ikaw ang nagpalaki. So nangarap ako na magkaroon ng sariling farm. So yung galing na panalunan ko sa World's Laser noong 2003, binangkrol ko, naghanap ako ng lugar. Ito yung dalawang building na to, ito yung breeding facilities nandito sa loob. Pag nagbe-breed ka sa open air, kalimitan ang kalaban ng mga sisiw, lamig, hangin. Kahit nagpapa-mating ka pa lang ng setting, hirap mangitlog ang mga manok. Pag nahanginan ng puwet. So, ang advantage ng secured sa lamig at hangin, ikongkreto mo na. Tapos, kung may day one na na sisiw, kailangan medyo mainit-init. Kaya nga minsan may ilawan, makikita natin sa loob. So, dito kahit signal number 4, nasisecure namin ang mga manok, mga sisiw.
Itong entire facility, dito nag-start ang breeding. Dito yung incubator. So, makikita nyo, nakahanda na rin ang mga gamot nila. Tapos, parang pinaka-nursery, nursery area. Tapos, ang next procedure niyan ay pag naging itlog na at matapos na may candle, 11 days to hatch, lilipat mo na rito? 3 days po. 3 days to hatch dito na sa hatchery. So, kung makita nyo, may laman because breeding season pa ngayon eh. Ang alam ko, ito yung ating second to the last batch. 8 batch o third to the last batch. Ito na yung pinaka-hatchery. Dito na nagiwala yung shell at saka yung mismong pinaka-chick. Pagkagaling nila sa pisaan, dito na sila. So may advisory ang breeder kung anong gagawin sa January 21 to 27 electrogen. Kung tawagin ito brooder. Pero kung nahalata nyo, concrete ang ilalim, pero may mga rice stalks sa itaas. So para din silang nasa field. Ang kainaman nito, ang advantage nito, madaling linisin kasi aalisin mo lang yung mga rice stalks, yung mga dayami, aalisin mo. Then iwawash out mo, isasanitize mo, then lalagyan mo uli ng rice stalks. Then parang fresh ka na nasa ang mga manok, ang mga sisiw. Parang nasa field din sila. Kaya ang resulta niyan, bakit meron silang para maganda ang ng kanilang ang pag-develop ng kanilang mga paa. Ang sequence nito, palaki sila ng palaki. Ito, 5th batch. Ito yung 3rd batch. So habang palaki sila, palabas na sila ng brooder area. Ito yung mga stocks ng mga dayami na mga rice stocks. Ito babae na first batch. First and second po. First second batch. Ito naman mga na yun bro, bulhin na to, mga 1 year above na mga reserve sila kung hindi na masyado mangitlog yung nasa Pero ang kanilang mga kapatid or mga kapinsanan nandito sa loob ng motel room. Ang tawag ng boys nito, mga motel daw nila. Tirahan nila. Kaya nandito sila, ang mga lalaki ando naman sa labas. Ang ginagawa naman, pag basta mangingitlog sila dyan, dadamputin, iha-harvest na lang. Nung una hirap akong, kasi tatakbo ka dito, tatakbo ako sa porterya, doon ng isang dyaryo ko. Tapos may isa pa akong dyaryo sa Makati. Mahirap i-balance, lalo na at the time nag-start na yung traffic. Pero nung advent ng cellphone, tapos yung mga apps, meron na tayo ngayon Viber, FaceTime. Madali nang i-manage. Kunyari, nandito ako sa San Miguel.
kukunik ako sa opisina, sa dyaryo, then via FaceTime, nakikita ko na yung pahina. Kung ando naman ako sa dyaryo, tatawagan ko rito ang tao rito. Gusto ko makita ang manok na ito. Iba-Viber mo lang, ipi-FaceTime mo lang, makikita mo na live. So wala nang hindi na mahirap i-manage, hindi na mahirap i-balance. Minsan nasa sabungan ako, nagsasara ako ng dyaryo, ganun. Meron akong kaibigang congressman, pinakiusapan ko na dalhan ako ng nasa abroad siya. Sabi ko, boss, dalhan mo naman ako ng kahit itlog. At that time, bawal i-ship ang breeding materials from US papunta Pilipinas. Dinala niya ako, itlog. Nung sinalubong ko siya, sabi niya, salubungin mo ako, dala ko na yung request mo. Ang nilagyan niya yung karton ng Spartans na sapatos. Siguro around mga more than 10 na itlog. Yun ang pinapisa ko. I remember, siguro mga 5 lalaki, 3 babae, something ang napalaki. Started. Pag seryoso ka, gusto mo lagyan ng pangalan ang entry name mo. So nakikita ko yung gusto kong laban ng manok ko, the way the Spartans fought, paano sila, yung tibay nila, ang galing nila. Kaya kung ganito kayang pangalan ko sa mga manok ko, Spartans din. Since ang pangalan ko Ray Briones, kaya naging Spartans R&B. Ito yung hindi mo pinangarap, bigla na lang napunta ka sa ganun. Sabi ng tawag na doon, destiny. Dati dalawa ang bloodline ngayon na nakafocus ako, yung Spartans Black tsaka yung Red Spartans. Naisip ko kasi yung mga sa breeding nagsisignature bloodlining ang mga Amerikano. Pag sinabi mong ano na yan, yung sweater Carol Smith. Yung Carol Smith, pangalan niya ng tao. Pag sinabi skinny black, si Joel Skinny yun. Pwede naman tayo Spartans Black. Alam nila akin yung Spartans Black. Kung anong laman doon sa signature bloodline, ako na nakakaalam kung paano ko pinaris-pari, kung paano ko itinimpla yun. Apat na beses ako nanalo sa World Slasher. Back-to-back champion ako sa Thunderbird Challenge. Almost lahat na sabungan, nagkaroon akong Cocker of the Year, Stag Fighter of the Year. Sa MCC siguro, 8 beses na ako nag-champion dyan. Minsan may double champion pa. Sa akin, ang panalo nakukuha yan sa pagpreparasyon, sa seleksyon, at saka sa pagpursige at sakripisyo ng handling team. Every time na manalo ako, ang credit tinitingnan ko, binibigay ko doon sa mga taong nagpuyat. Gigising kasi mga tao rito at 3 o'clock na madaling araw. Magpapakas ka sila. Pag mga after 2 hours, 5 o'clock, lilipat nila sa running pin. Sa umaga, pakainin. After pakain, ililipat sa fly pin. Saka lang sila pwedeng magpahinga. Day in, day out, ganun ang ginagawa nila. So pag nanalo, hindi mo pwedeng isang tabi sila.
Kasi ang papel lang ng owner, magbabayad ng patmani, mamumusta. Pero yung actual na pagkapanalo ang nagpakahirap noon mga tauhan. Ito yung maliit na gradas ng Spartans R&B. Yan ang mga trophy ng yung mga pagsisikap ng mga handler, yan naman ang naging kapalit. Tapos kailangan talaga isi-simulate mo ang sabungan sa gradas mo sa farm. So meron ka ring parang sound system na paiingahin mo sa umaga. Kasi ang manok, lalo na stag, pag dinala mo sa sabungan at maingay, gumaganong-ganon, parang natatanga sila. Pero pag nasanay sa ingay, nasanay sa lupa, paglipat mo doon sa gradas ng sabungan, normal sa kanila yon. Pag nagpalakad ka, lalagyan mo din sila ng pabigat sa kaliwang paa. Feeling nila, pag nilagyan mo na ng normal pa rin. Kasi pagdating sa gradas sa aktual na labanan, merong tari. So kung anong timbang ng tari ilalagay mo, umpisahan mo na ilikabit sa kanilang paa. Noong una, siyempre parang namimilay, din sanayan mo sila na maging normal. Pagdating sa unang araw ng laban nila, first time nila na lumaban, normal sa kanila at normal ang ingay, normal ang ilaw, normal ang nilalakaran nila. So pag nakakita ka sa Manila Cockers ng manok na parang takot mapak sa lupa, ibig sabihin hindi pa yon napapalakad. Ito naman yung mga conditioning facilities. Ito yung scratch pen. Ito yung kanilang cockhouse, aircon din yan. Dahil dadalhin mo sila sa Manila Cockers, aircon ang kanilang pahingahan doon na aircon, kailangan na simulate. Hindi pwedeng hindi mo aircon dito. Pagdating sa Manila Cockers, manlalamig sila, magkukonstrict ang kanilang mga laman. So sa farm mo pa lang, yung mga tao mo hindi nakatikim ng aircon, pero ang manok naka-aircon. Tapos itong pag may mga sugat sila, dito sila umuwi sila, ito yung dormitoryo ng mga bayani, yung mga nanalo. Tapos ito naman yung fly pin. Dito meron kang dapuan na mataas. Pag umpisa doon muna sa mababa, papataas. So part ito ng pagkukondisyon ng mga manok. Dalawa kasing trabaho ng handler. Iko-condition ng manok at iti-train. Pagko-condition ng manok, yung mga gamot, mga pagkain, pag iti-train naman, may fly pen, may scratch pen, tapos may running pin din kami doon sa ibaba. Kung saan nakakatakbo sila ng mga 15 meters. So it is an area na kahit malaki, konti lang sila. So natitrain talaga nila yung takbo. Pagpapakain ka sa umaga doon, nagtatakbuhan sila. Magpapainom ka naman doon, sitas, takbuhan uli sila, ganun. Sa naman talaga, hands-on ako doon sa idea na kailangan bago idalhin sa sabungan manok, it is a must na nahawakan ko. Then, ma-determine ko kung nasa fighting weight siya, nasa fighting body form. Ako dapat ang magsasabi noon dahil ako ang mamumusta, ako ang magbabayad ng patmani. So, ang papel ng handler, sila ang magkukondisyon, sila ang magtitrain. Out noong mga manok na na-train nila at na-kondisyon, ako ang magpa-final. Kunyari sa World Slasher is 9 cock. Maghahanda ang handler ng 1:2, 18, 18. Yung 18 ako mamimili noon. Gagawin ko na lang 12 yun. Habang papalapit ang finals. Sa final spar, ang magpipili ng siyam, kaming dalawa ng handler.
binibigyan ko lagi ng pagkakataon ng handler na may say siya. Tinitingnan ko kung tumatama ang gusto kong manok at ang gusto niya. Ang advice ko sa mga owner, huwag nilang gawing mechanical yung kanilang mga handler, ang kanilang team. Bigyan nila ng espasyong makasali sa because happy din sila at pakiramdam nila kasali sila sa panalo. Ang pagmamanage ng game fowl or game farm, madali lang via common sense. Una, kung nag-invest ka sa manok na ganun kaliit ang utak, lalo kang mag-i-invest sa tao mo. Ibig sabihin, every time na ang owner pupunta sa farm, titingnan nila ang sitwasyon ng mga manok, mula sa sisi, ganun. Most often, nakakaligtaan nilang kumustahin ang kalagayan ng mga tao nila. Sa akin, holistic. Pag ang isang farm, kung nag-care ka sa mga manok para mag-perform na maayos, lalo mong asikasuhin yung needs ng tao na nag-asikaso ng manok. So, to manage sa farm, hindi mo kailangan ng doctorate degree para mo maramdaman na habang kailangan ng mga manok mo ang feeds na maayos, make it a point na ang mga tao mo naman ay hindi argabyado. Sa akin naman, pag passion mo ang isang bagay, parang yun yung endless, timeless. Kasi ang basis mo niyan, hindi kalendaryo, kundi kung yung pakiramdam mo. Yung mga tao na ang passion nila manok, wala silang timeline. So yun din ang pakiramdam ko. Kung hanggang kailan ako gusto mag-breeding, habang kaya ng bangbo ko, habang kaya ng katawan ko, habang kaya ng isip ko,